Okay, magandang umaga muli mga kapatid. Sa umagang ito ay ipagpapatuloy natin ang ating pong series sa aklat po ng Galatia, Pablo sa mga taga-Galatia, at pinamagatan natin ang ating pong series na The Gospel of True Freedom. Sa pagkakataong ito ay nais ko pong anyayahan kayo na buksan ang inyong mga Bible o turn your Bible, whether your Bible is in your cellphone or in the yung mga Bible na hawak ninyo mismo na libro, o kaya ay pwede rin tayong tumingin sa screen. Babasahin ko po sa ang Biblia, Galatians chapter 2 verses 11 to 14. Ngunit nang dumating si Cephas sa Antioquia, sumangalungat ako sa kanya ng mukhaan, sapagkat siya'y nahatulang nagkasala. Bago dumating ang ilan mula kay Santiago, dati siyang nakikisalo sa mga hintil, ngunit nang sila'y dumating, siya'y umurong at humihiwalay dahil natakot sa pangkat ng pagtutuli. At ang ibang mga Hudyo ay nakisama sa kanya sa ganitong pagkukunwari. Kaya't maging si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Verse 14. Ngunit, nang makita ko na hindi sila lumalakad ng matuwid sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas sa harapan nilang lahat, kung ikaw na Hudyo ay namumuhay gaya ng mga hentil at di gaya ng mga Hudyo, bakit mo pinipilit ang mga hentil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Ito po ang salita ng Panginoon. Isa sa mga masasabi ko na pangit at disturbing na alaala ko nung ako ay bata pang Kristiyano, bagong-bagong Christian, doon sa aking Christian home church, ay yung masaksihan ko na merong mga leader ng aming pong youth group na nag-away. No? Ang totoo, nagsuntukan nga eh. At ito ay sa harapan pa naman ng mga panauhin namin. Meron kaming panauhing mga kabataang Amerikano na bumisita doon sa simbahan. Pagkatapos parang nagkaroon ng mga misunderstanding, nag-away, nagsuntukan, halos magpatayan nga eh. No? Masyado akong na-shock dahil I was a very young Christian din. Sabi ko, pwede bang mangyari ito sa isang Christian church na katulad ng meron sa amin, no? At nasyak ako kasi medyo leader namin sila. We look up to them as spiritual leaders. Pero after that incident, mga kapatid, I came to realize na yung dalawang yun, hindi sila tunay na Christian. Hindi sila totoong mananampalataya. Bakit? Kasi bumalik sila sa mundo. They both returned to their worldly ways. No, yung isa nga eventually ay naglingkod pa nga siya eh, parang naging something like naging pastor pagkatapos bumalik sa mundo, pagkatapos ay na-involve sa mga bisyo, naglalasing hanggang namatay siya ng maaga. Isa naman, buhay pa naman hanggang ngayon pero siya ay nasa mundo. Wala na sa Panginoon at wala na sa tamang pananampalataya. No, as I mentioned, itong dalawang lalaki na binanggit ko na hindi ko mapapangalanan, hindi sila mga totoong mananampalataya ng Panginoon dahil kung totoong mananampalataya sila, hindi nila iiwanan ng kanilang pananampalataya. Mag-aaring nagkakamali, nagkakasala, pero hindi mo tuluyang iaabandona ang iyong pananampalataya. Sapagkat ang isang totoong Kristiyano, nagkasala man siya, nagkamali man siya, bumabangon siya, at nagpapatuloy siya, at gagawin niya kung ano pa rin ang tama. Otherwise, kung hindi nangyari yon, maaaring mula pa sa simula, hindi talaga siya Christian. He was never truly converted. However, this raises an important question. Posible ba maging sa mga, masasabi nating spiritually mature Christians to act contrary to what they know is right? Pwede ba na ang isang Kristiyano na pwede na sabihin na natin medyo malago na, mature na sa kanyang pananampalataya, gumawa pa rin ng mga bagay na kontra sa tama.
Kung ang isa bang spiritually mature believers ay pwede pa rin makipag-away sa kanyang kapwa, mananampalataya? Now, palagay ko alam nyo na ang sagot. Sapagkat dito sa binasa natin ngayon, may dalawang lalaki na nagkaroon ng conflict. Si Pedro, yung sinabing si Cephas, at si Pablo. Parehong apostol ng Panginoong Kristo. Parehong tinitingala bilang mga haligi ng iglesia sa Bagong Tipan. Nagkaroon ng konfrontasyon. Of course, hindi naman sila nagsuntukan. Hindi sila nag-fist fight. Pero there was a strong disagreement involving rebuke and correction. Now, bagamat hindi natin narinig kung ano yung side ni Peter, kasi wala namang sinabi kung ano yung sagot ni Pedro doon sa ginawa ni Pablo sa kanya, pero we can reasonably assume na maaaring meron ding exchange of words. No? Nagpalitan din ng salita itong dalawang ito dahil sa rebuke na ginawa ni Apostol Pablo kay Pedro nung oras na yon. Yung konfrontasyon na yon, para sa akin, completely unexpected. Kasi nga, alam naman natin, si Apostol Pablo, ginagalang niya rin si Apostol Pedro. 'Di ba? Matatandaan doon sa binasa natin sa nakaraan at pinag-aralan, noong si Pablo ay naging mananampalataya, hindi siya pumunta ng Jerusalem, pumunta siya ng Arabia. Doon, most probably nag-aral siya ng lumang tipan. Pinag-aralan niya ng husto yung relasyon ng lumang tipan sa ebanghelyo ng Panginoong Kristo. No? Kaya lahat ng mga nabasa natin patungkol sa mga sulat ni Pablo, produkto yun ng kanyang pag-aaral. Mga kapatid, bukod pa sa ito ay special revelation ng Panginoon sa kanya. So may paggalang siya kay Pedro. No? At, nung nandoon siya sa Arabia, bumalik siya sa Jerusalem after 3 years, at saan siya nagstay? Nagstay siya sa bahay ni Pedro ng 15 days. So, nasasabi natin, may paggalang sila sa isa't isa. Kaya medyo unexpected itong confrontation na nangyaring ito. No? Pero, dito sa pagkakataong ito, mapapansin natin na mukhang hinarap ni Pablo si Pedro on his face. Sa oras na yun, nung nakaraan, nag-stay siya ron, nagkaroon ng fellowship. Diba? Sabi pa nga, binigay yung right hand of fellowship sa kanya ng mga apostles. Pero at this time, mukhang ibang nangyari. Paul was opposing Peter to his face. And this confrontation arose because of Peter's behavior. Ano ba yung naging behavior ni Peter? Ang sabi, si Pedro daw ay kumakain kasama ng mga Gentile Christian nung siya'y bumisita doon sa Antioch, sa Church of Antioch. Kumakain siya kasama ng mga Gentile Christians. Pero maya-maya, mayroong dumating na mga Hudyo galing sa kampo ni Santiago, ni Apostol Santiago. Nung nakita niyang may paparating, umalis siya doon sa hapagkainan at humiwalay siya. Para kay Pablo, ito ay isang hypocritical act. Kaya, nilapitan niya si Pedro at kanya itong sinansala sa kanyang mukha. He rebuked Peter to his face. Para kay Pablo, ang ginawa ni Pedro ay isang aksyon o hakbang na hindi consistent sa katotohanan ng Ebanghelyo. Kaya nga, mga kapatid, pinapakita ni Pablo rito na ang isang totoong Kristiyano na yumayakap sa Ebanghelyo ni Kristo, ay dapat ang kanyang aksyon ay naka-align o naka-ugnay sa katotohanan din ng Ebanghelyong kanyang niyayakap. Dapat ipamuhay niya ito. Ang insidenteng ito ay nagsasabi sa atin na maging ang isang mature na Kristiyano, katulad ni Pedro, apostol pa nga ay vulnerable pa rin sa pagkakamali. Vulnerable pa rin sa paggawa ng isang bagay na hindi tama. At kailangan din ng ibang tao na magsansala sa kanya. Nakuha niyo mga kapatid? Christian can still be vulnerable to wrong actions
And sometimes it takes another believer to correct them or to correct us. So that is the message that I want to emphasize this morning from the passage that we have read. Even mature believers are not beyond mistakes. And God often uses others to correct them. Kita nyo? Si Pedro, ano bang masasabi natin kay Apostol Pedro? Isa siyang mature believers. Kilala niya si Kristo. Apostol nga siya. Kasama siya sa 12 alagad. Pero nagkakamali pa rin siya. At sa mga panahong yan, kailangan din ng iba na magtutuwid sa kanya. So yung po palang ugali ng pagtutuwid sa isa't isa ay napakaganda kung ito'y gagawin natin sa isang tamang paraan. Ngayon, dito sa binasa natin, gusto kong makita natin dito ang dalawang katangian. Una, yung katangian ni Apostol Pedro, tinawag na Cephas, at yung pangalawang katangian naman ni Paul. Una, sa katangian ni Pedro, tinawag ko itong swayed by the crowd. At yung katangian naman ni Pablo, ay tinawag ko itong steadfast for the cause. Steadfast for the cause. So, swayed by the crowd. Pag sinabing swayed by the crowd, yung bang nadadala nung paligid niya, no? Nai-influensya ng paligid niya yung kanyang aksyon. Dito makikita natin yung tinatawag na vulnerability to shallow convictions. Vulnerability to shallow convictions. So, meron palang ganun, ano? Pwede kang maging vulnerable sa isang shallow conviction. Now, para maintindihan natin kung bakit ko sinabi yung tinatawag na vulnerability to shallow convictions, no? Ay siguro i-consider muna natin yung mga ilang katotohanan patungkol sa kaugalian pagdating sa hapagkainan, no? Kasi alam niyo mga kapatid, eating is not just about food. It is a cultural event, no? May nagsabi nga what we eat and with whom we eat communicates something about who we are and what we value. Tama ba yun? No? Halimbawa, sa kultura ng iba, halimbawa, mga taga-India. Mga taga-India, yung pagkain na hindi gumagamit ng kutsara o tinidor, yung kinakamay lang, no? Ay, common yan sa kanila. No? Hindi yan isang bagay na pangit. Actually, accepted yan. Pero sa iba naman, impolite yan. Yung kinakamay mo yung pagkain, impolite yan. No? Kaya ako, pagkasama ko yung asawa ko, madalas kasi ako nagkakamay. Sabi niya, hindi ka elegant. Ang elegant, hindi nagkakamay. No? Kaya tuloy, mapipilitan tuloy ako kasi para sa kanya, hindi maganda. Pero sa akin, okay lang. Sa amin, okay lang naman. Mag-asawa kami, no? Pwede naman kami mag-ano. Pero sa iba, sa kultura ng iba, mag-iingat tayo sapagkat offensive yun. No? Offensive yun. O doon sa iba naman, okay lang yun. Sa mga Muslim-dominated countries, wala kang makikita, maging sa mga fast food nila, na mayroong mga pagkain na yari sa pork o baboy. Halimbawa, punta ka sa Malaysia, punta ka sa McDonald's. Pag umorder ka ng hamburger, yung hamburger na yun hindi yari sa pork, kundi maring beef o kaya chicken. Wala kang nakikita. Pag merong nangyari na ganyan, baka magkaroon ng problema, baka pwede ka pang makulong. No? Interestingly, sa Japan naman daw, yung paghigop ng mga noodles, kinukonsider daw yun na sign of appreciation. Doon sa pagkain at doon sa nagluto. Ano ba? Nakakita ka doon sa Japan. Ganyan, ano? Alam mo, pag gano'n daw, sasabihin ng mga, ay, talagang ina-appreciate niya yung pagkain. At maging yung nagluto. Pero sa atin naman, sa iba naman, pag ganyan, napakasagwa naman yan, di ba? Kumbaga parang bad manners yan. So, ang ibig ko lang sabihin,
maging yung fellowship sa hapagkainan ay may kultura yan, mga kapatid. Now, ayon kay Pablo, mayroong pangyayari na naging nag-spark ng tinatawag na problema niya kay Pedro. Kasi si Apostol Pedro bumisita doon sa Antioch. Yung Antioch ay hindi ito kasama sa bayan ng Israel. Ito ay hiwalay na. Ito ay lugar ng mga Gentile. Ito yung Antioch, ito yung bahagi ng tinatawag na Galatian churches. No? So, yun yung Antioch. So, nung sa Antioch, ang mga tao na nakatira doon, ang mga mamamayan na nakatira doon, ay magkahalong mga Hudyo at mga Gentile. So, mix na yung kanilang mga mamamayan doon. At gayon din, nung maitayo ang iglesia sa Antioch, yung mga naging member, mix din. May Hudyo, meron ding mga Gentile. So, yun ang makikita natin doon. Now, interestingly, mga kapatid, dito sa lugar ng Antioch, dito unang tinawag ang mga tagasunod ni Kristo na Christian. Diba? Narinig niyo yung salitang Christian. Saan ang galing yan? Nagsimula yan sa Antioch, Acts 11:26, at tinawag ang mga tagasunod ni Kristo na Kristiyano. Ito ay para bigyang diin na kung ikaw ay Hudyong na sumusunod kay Kristo at ikaw ay Hentil na sumusunod kay Kristo, pareho kayong kabilang sa tunay na iglesia ng Panginoon. No? So yun ang isang binibigyan ng diin doon. However, mga kapatid, pagdating sa tinatawag na table fellowship, no, sa hapagkainan, doon meron pa ring tension. Kasi ang mga Hudyong mananampalataya, ino-observe pa rin nila yung tinatawag na traditional dietary laws of Moses. Marami silang hindi pwedeng kainin. Marami sa kanilang bawal kainin. Marami sa kanilang itinuturing nilang marumi. Samantalang sa mga Hintil, meron naman silang mga sariling dietary laws na kontrang-kontra doon sa mga Hudyo. So, ito ang sitwasyon. So, ang practical na tanong ay, pwede ba silang magkaroon ng kumain sa iisang hapagkainan? No? Kung kumakain sila na mayroong pagkain doon na kinoconsider ng mga Hudyo na marumi sa kanilang pamantayan o sa mga Hentil naman na hindi nila okay sa kanilang pamantayan, pwede bang magsama? Alam niyo mga kapatid, si Pedro, alam niya na talaga ang sagot. Alam niya na yung sagot nun eh. Kasi, matatandaan ninyo, di ba kung naalala ninyo, si Pedro, nagpunta siya sa isang lugar ang pangalan Joppa. Nung nasa Joppa siya, pumunta siya sa itaas ng bahay para manalangin. Nung nananalangin na siya, nakaramdam siya ng gutom. At nung inahanda na yung pagkain, sabi, bigla siyang nawalan ng malay. Na siguro sa gutom, no? 'Di ba? Pagka gutom ka, nawawalan ka rin talaga ng malay. No, ewan ko kung may nangyari yan sa inyo diyan. Pero nung nawala na siya ng malay, nakakita siya ng pangitain. At doon sa pangitain, nakakita siya na mayroong kumot na bumababa mula sa itaas, bababa sa lupa, at mayroong mga iba't ibang uri ng hayop na naroon. Mayroong reptiles, mayroong mga birds, may mga pagkain doon. At pagkatapos sinabi ng Panginoong Diyos, katayin mo at kumain ka. Sabi ni Pedro, Panginoon, hindi ako pwedeng kumain ng mga bagay na marumi. Sabi ng Panginoong Diyos, hindi. Ang nilinis na ng Diyos ay hindi na dapat ituring na marumi. So, yung pangitain na yun ay nagsasabi na pwede nang makikainin yung mga bagay na maaaring itinuturing mong marumi dahil si Jesus Christ, nilinis niya ito. Diba? Yun ang gustong sabihin. At yun nga, nauwi nga yun sa pagpunta ni Pedro doon sa lugar ni Cornelio na isang Hentil na centurion, nangaral siya at siya nga ang unang naging misyonaryo sa mga Gentile, itong si Pedro. So para kay Pedro, malinaw na yun eh, na pwede naman eh, wala namang problema. Yung pagkain is never an issue anymore. And that explain why, sa verse 12,
Peter was initially eating with the Gentiles. Di ba? So, sabi, sa verse 12, kumakain siya kasama ng mga hentil. Pero mayroong dumating na mga Hudyo, o tinatawag nila circumcised men, na galing sa kampo ni Santiago. So, maaaring mga followers ni Santiago, mga disipulo ni Santiago. Nung makita niya ito'y paparating, agad siyang kumalas, no? At nag-separate ng kanyang sarili. Anong pinapakita ron, mga kapatid? This revealed that his knowledge and conviction on the matter had been weakened by fear. Natakot siya. Specifically, natakot siya kung ano yung iisipin ng mga Hudyong ito kapag nakita siyang kumakain kasama ng mga hentil na Kristiyano. Alam niyo mga kapatid, pinapakita rito na yung kanyang paninindigan ay mahina. Kasi alam niyo ang paninindigan na hindi lamang ito pagkaalam sa katotohanan. Ito ay pagtayo sa mga bagay na tama ng may katapangan, lalo na kapag hinihingi ng pagkakataon. Otherwise, pag hindi tayo ganon, magiging para tayo mga hunyango. Alam niyo yung hunyango, di ba? Chameleons. Na kung saan siya dadapo, yun ang kanyang kulay. Kung dadapo siya sa pula, nagiging pula siya. Kung dadapo siya sa dilaw, nagiging dilaw siya. Nagdadapo siya sa pink, nagiging pink siya. O, nag-iiba ang kanyang kulay. No? At ba yun ang nabanggit ko? Mga political colors yun. Ngayon, ang gusto kong sabihin, mga kapatid, dapat ang isang totoong Kristiyano, hindi lang siya nakakaalam ng tama, kundi pinaninindigan niya at tinatayuan niya yung tama ng may katapangan, lalo na kapag hinihingi ito ng pagkakataon. At doon sa naging aksyon ni Pedro, pinapakita niya sa mga tao na mayroon pang distinction pala ang Jewish Christian at saka mga Gentile Christian sa isang subtle na paraan. No? At para bang sinasabi niya, o para maging isang lubos na lubos ka, na katanggap-tanggap sa church, ay kinakailangan maging katulad ka namin. Hindi kumakain ng ganito at hindi kumakain ng ganyan. So dito, mga kapatid, Peter compromised his conviction, one that was grounded in divine revelation. Yung conviction niya, batay doon sa ni-reveal ng Panginoong Diyos sa kanya, ngayon, dahil sa takot sa tao, takot sa mga comment ng tao, medyo humina yung kanyang conviction. Diba sabi ng Proverbs 29:25, the fear of man lays a snare, but whoever trusts in the Lord is safe. So fear of man is inconsistent with trust in God. Ang pagkatakot sa tao ay sumasalungat sa pagtitiwala natin sa Diyos. Kung hahayaan natin na ang takot sa opinyon ng tao ang kukontrol sa atin, anong mangyayari? Hahadlangan ito ang ating pagsunod, pahihinain nito ang ating paninindigan. Sapagkat ang takot na yan, madalas ang dahilan kung bakit hindi natin nagagawa ang mga dapat nating magawa para sa kaharian ng Diyos. No? Yung iba sa atin, nananatiling tahimik sa larangan ng pagngangaral ng Ebanghelyo sa mga mahal natin sa buhay at mga kaibigan natin. Hindi natin masabi sa kanila yung Ebanghelyo na kailangan nila dahil natatakot tayo. Dahil ayaw nating may masabi silang hindi maganda sa atin. Yung maaaring yung iba sa atin dito, nag-i-struggle pa rin sa simpleng yung pagtanggi. Halimbawa, merong nagyakag sa iyo. Halika, gala naman tayo. Ngayong linggo, hindi mo masabi sa kanya, Lord's Day ngayon eh. No? Dapat akong sumamba sa Panginoon at hindi ako maggala. Hindi mo masabi kasi nahihiya ka, natatakot ka. Na dapat sana ang inuuna mo ay ang Diyos, hindi ang mga kalayawan o ang gala na siyang gagawin mo dahil gusto mong i-honor yung tao above doon sa dapat ay i-honor mo. So, fear of offending others or being misunderstood
keeps us from living out our conviction boldly. Pero ang totoong pananampalataya sa Diyos ay nananawagan na dapat bigyan natin siya ng parangal ng higit kesa doon sa pagbibigay natin ng parangal sa tao. Vulnerability to, yung sinabi ko kanina, na shallow convictions. Pero meron pang pangalawa na halos magkaugnay naman. Tinawag ko itong vulnerability to social conformity. What Peter did was not a matter of principle. It was an example of giving in to peer pressure. Alam niyo kung ano yung tama eh. Pero, yung pagtayo niya ng matibay sa katotohanang alam niya, no, ay alam niya rin na maaaring magdala sa conflict. Eh, ayaw niyang magkaroon ng conflict eh. Ayaw niyang magkaroon ng kaaway eh. Deep down, si Peter, nag-i-struggle pa rin doon sa bagay na ito. Gusto pa rin niya yung likes at yung acceptance ng iba. Di ba ganyan din naman tayo, mga kapatid? Di ba ganun din naman tayo kung talaga magiging tapat tayo? We don't want people to avoid us. We don't want our families to say negative things about us. We want others to think well of us. We want everyone to like us. Di ba? Kahit nasa mag-post ka sa social media, no? Tapos mayroon ka nakita, hindi likes. Ano, ang damdamin mo? Kagalit ka, maiinis ka, di ba? O kaya, nakasimangot na emoticons. Meron naman, nagkamali lang, ano? Madalas pagka merong nagpapaalala ako sa mga kapatiran sa GC natin, di ba? Patungkol sa Lord's Day. Meron naglalagay sa emoticons, nakasimangot. Pero alam ko, nagkamali lang siya ng pindot. Hindi talaga siya galit, no? Pero na-upset tayo eh, di ba? If you are so honest, na-upset ka eh. You want people to like what you're doing, not to dislike. Pero brethren, let us be careful. No, I don't want to say that to gain an approval or to be liked by others ay bad. Hindi ko sinasabing gano'n. Pero may mga bagay na dapat na niyong paghandaan na talagang may mga taong magdi-dislike sa'yo. Lalo na sa mga bagay na katotohanan. Lalo na pagdating sa mga mensahe na may kinalaman sa Ebanghelyo. Lalo na sa paninindigang Kristiyano. Naalala ko nga, mga kapatid, personal experience ko lang to. Meron po akong kinakainang karinderya rito no, sa San Pedro. Hindi ko nababanggitin ang lugar. Dahil madalas akong kumakain doon, naging familiar sila sa akin. Familiar na rin ako sa kanila. To the point na parang nagiging nagkakabiruan na kami. No? Pag darating ako, minsan nagbibiro ako, nagbibiro rin sila sa akin. Now, one time, sabi ng may-ari, ay, sir, alam mo, magsasara kami ng maaga. Kasi merong Flores de Mayo. At saka, may prosesyon. Di ba, sir? May prosesyon mamaya. Isa dito. Kaya magsasara kami mag-aaral. Si Ben, kasama sila ron. Tapos biglang tinanong niya ako, ano nga palang work mo? Medyo nagulat ako. Parang yung shifting nung tanong, medyo nabigla ako. Alam niyo mga kapatid, I have to admit, parang natakot yata ako o nahiya ako na sabihin, pastor ako, Christian ako. Nung oras na medyo nagkaroon ng tinatawag na moment of silence. Huh? Pero bigla akong naisip, teka muna, bakit? Parang naduduwag ba ako na sabihin ako ay Christian at ako ay pastor? Kasi biglang hindi ko maintindihan, naisip ko, ano kayo magiging reaction niya kapag nalaman niya? Kasi nga, pamilyar na sila sa akin, nagkikipagbiruan, na malaman niya ako isang pastor. Pero, sinabi ko sa kanila, hindi, Christian ako at nagpapastor ako. Kitang-kita may mukha, ha?
Kasi nga, pagka kumakain ako doon, madalas naka-t-shirt lang ako, naka-short. Hindi naman nila maiisip na pastor talaga ako. Parang bugoy ang itsura ko, no? Pero mga kapatid, minsan, situation will call us in that way. Wherein, handa ko bang sabihin na ako ay isang Christian o hindi? Diba? Maliliit na bagay lang yan. Merong nagsabi ng ganito, unless we are willing to stand up for Christ at Monday, we are just pretending at church on Sunday. Maliban daw tayo ay handang tumayo para kay Kristo sa Lunes, nagkukunwari lang tayo sa ating pagsamba paglinggo. So pag-isipan natin yan. Handa pa tayong tumayo sa mga bagay na alam natin ay tama. Kahit mayroong pressure sa paligid. Kahit mayroong social pressure. At yun ang isang bagay na tinuturo sa atin sa pangyayaring ito sa buhay ni Pedro. Now, hindi natin alam ano naging reaction ni Pedro, pero I do believe na hindi niya tinake ito as negative sapagkat matatandaan ninyo, yung sulat ni Pedro, binanggit niya si Pablo roon na isang kapatid na malaking tulong sa kanya. No? So, ano man yung detail nung sinabi niyang yon, I believe he did not take it negatively. And so, ganun din sana ang bawat isa sa atin. Let's go to the second heading. Steadfast for the cause. But let's read verses 13 to 14. And the rest of the Jews acted hypocritically along with him, so that even Barnabas was led astray by their hypocrisy. But when I saw that their conduct was not in step with the truth of the gospel, I said to Cephas, before them all, if you, through a Jew, live like a Gentile and not like a Jew, how can you force the Gentiles to live like Jews? Paul did not merely see Peter's action as hypocritical, he saw them as not in step with the truth of the gospel. Bakit? Sapagkat yung naging behavior ni Peter ay nag-undermine ng pagiging mabiyaya ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay mabiyaya. Ang Ebanghelyo ay mabuting balita precisely dahil ino-offer itong kaligtasang ito sa lahat ng tao, ano man ang lahi, ano man ang background, at hindi nire-require ang anumang bagay, maliban lang ang kanyang pananampalataya sa ginawa ni Kristo lamang. Hindi ito nakabatay sa external ritual or cultural practices, but on grace alone, through faith alone. However, yung pag-withdraw ni Pedro doon sa table fellowship ng mga Gentile, nagsisend ng message, whether intentionally or not, na yung mga Gentile believers, kailangan nilang mag-conform doon sa dietary laws, no, para to enjoy fellowship in the church. No, maaaring hindi naman yun ang nasa isip ni Pedro, pero yun ang isi-send na message sa mga tao. Na parang sinasabi ni Pedro, tika muna, mas maganda siguro na i-adapt natin yung batas na may kinalaman sa pagkain pagdating sa table fellowship para talagang mas maganda at masaya ang ating fellowship. Hindi man niya nasa isip yun, pero dahil sa action niya, yun ang maaaring mabasa ng mga tao. So dito, regardless, si Pedro ay isa sa mga haligi ng iglesia sa Bagong Tipan. Si Pablo ay humakbang para siya ay komprontahin. Sapagkat para kay Pablo, ang nakasalalay dito ay ang katotohanan ng Ebanghelyo. So dito, unang-una, pansinin natin yung ginawa ni Apostol Pablo. Yung tinawag ko itong personal confrontation. This is a personal confrontation. Now, let me clarify, brethren, not everything is worthy of confrontation. Hindi lahat ng gawa o galaw ng tao o aksyon ng tao, kinukumpronta mo. Minsan, maliit na bagay, kukumprontahin mo na. No? Hindi naman tama yun. Kasi, di ba, sabi ng Bible, 1 Peter chapter 4, verse 8, love covers the multitudes of sin. So, may mga, minsan,
immature na aksyon ng isang tao, immature na gawi ng isang tao, na pagpapasensyahan mo. No? Maaring kasi hindi pa siya malago, no? Maaring yung tinatawag sa English na personal quirks. Narinig niyo na yun, personal quirks. Ibig sabihin nun na yung idiosyncrasy. May mga idiosyncrasy kasi. Meron tayo mga kanya-kanyang behavior, di ba? No? Minsan, may mga tao pag maglakad, ganyan maglakad, di ba? Ay, ang tingin mo naman, ang yabang naman yan. Pero ganun lang talaga siya maglakad. No? Ganun lang talaga siya maglakad. Hindi siya mayabang, kaya lang ganun lang siya maglakad. Kaya nakita mo, hindi mo lang pwedeng baguhin yan. Pwede ba ganun ka naman maglakad? Ang pangit naman, hindi masagwa naman sa kanya yun. Naintindihan nyo yun, mga kapatid. So, may mga panahon na magpapasensya tayo. Kailangan natin ng grace, no? Na siyang proper response sa mga ugali. However, kapag ang mensahe na ng Ebanghelyo, ang siyang nakasalalay, o meron ng doctrinal error, o kaya meron ng destructive lifestyle na nagtitreten ng integridad at ng patotoo ng iglesia ng Panginoon, dapat na siyang konfrontahin. Dapat na siyang sansalain at dapat nang isabihin sa kanya ang kanyang pagkakamali. In such cases, serious error must be addressed. And it must be done personally. Verse 11a, sabi rito, "But when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face." Now, hindi ginawa ni Pablo na sinalungat niya si Pedro sa likuran. Kundi, o kaya naman, nag-gather siya ng mga tao. Alam mo ba, pinagagawa nito ni Pedro? Hindi. Kinonfronta niya ng face to face. In-approach niya si Pedro personal. Ito ay nagre-reflect ng tinatawag na prinsipyong itinuturo ni Jesus sa Matthew chapter 18 verse 15. Ano nakalagay ron? If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. So, it was a personal confrontation. No? Hindi sa likod, hindi sa mga tao, kundi pinersonal niya. Ngayon, mga kapatid, alam mo, nung nakaraan, actually, I listened to the lecture of Pastor Noel Espinosa about comment, no? Doon sa isang tao. Alam ba ako, nagpipreach ngayon sa harapan ninyo. Pwede bang mag-comment kayo dyan? Magbulong-bulungan sa preaching ko? Sa tingin niya, sabi niya, walang masama ron eh. Kasi public figure ka eh. Pag nagsasalita ka sa harapan, sabi niya, you have to be prepared for comments. You have to be prepared for criticism. Hindi ka dapat balat sibuyas. No? Pwede naman yon. Pero kung sinisiraan ka na, iba yon, di ba? Pero yung halimbawa, yung preaching ni pastor, parang may mali. Sa tingin mo, no? O kaya pangit yung pagkakasalita niya. No? O kaya, yung ano niya, yung action ng kanyang mukha, medyo masagwa. Kinakailangan nyo pa ba komprontahin doon? Hindi na siguro. Kayo na lang yun. No? Pero, kung meron na akong tinuturong lumalabag sa katotohanan ng salita ng Diyos, I must be confronted. Right? I must be confronted. And, yun ang sabi ng Bible. O kaya may ginawa kang kasalanan. You must be confronted. Personally. Pero dito, hindi lang personal confrontation na nangyari. Public confrontation. Kasi, si Pedro, ang kanyang pagkakamali ay ginawa niya in public. Therefore, it had to be confronted publicly. Paul rebuked Peter in the presence of all. Yun ang nabasa natin sa verse 14. Why? Because the sin was visible to everyone. At ang nangyari pa nga, naka-impluensya pa sa iba tulad ni Bernabe. At sa iba pang mga Hudyo, nag-join daw doon sa pagiging mapagkunwari ni Pedro. Di ba, merong prinsipyo na nagsasabi na ganito, private sins must be corrected privately. Public sins must be corrected
publicly. So, Paul followed that wisdom. Kasi yan din ang sinabi niya sa 1 Timothy chapter 5 verse 20, basahin natin. Sabi doon, "As for those who persist in sin, rebuke them in the presence of all, so that the rest may stand in fear." Brethren, this is the apostolic Christianity. This is the New Testament church. And I surmise, hindi madali para kay Pablo na sansalain si Pedro. After all, napaka-respetadong tao ito si Pedro sa early church. Siya yung apostol na nung panahon ng Pentecostes, nangaral ng isang beses, 3,000 ang naligtas. Napaka-respected ito si Apostol Pedro. Alam niya, hindi madaling gawin yon. Alam din niya na kapag ni-rebuke niya si Pedro, maaari ang maging dating sa iba, ang maging image niya ay isang troublemaker. Pero ang goal ni Pablo ay hindi mag-stir up ng conflict, kundi unity. Not over secondary matters, but over greater cause. What is that greater cause? The truth of the gospel. Kasi yung mensahe ng Ebanghelyo, yung epekto ng Ebanghelyo, yung kapangyarihan ng Ebanghelyo sa buhay ng mga tao, mahalaga yun para sa kanya. Pundasyon yun ng isang totoong pagkakaisa ng mga tunay na mananampalataya. Kung ang isang mangangaral, gano'n man siya sikat, nire-respeto, pero nangaral siyang hindi umaayon sa mensahe ng Ebanghelyong itinuro ng mga apostol, hindi siya nagdadala ng pakikipagkaisa. Nagdadala siya ng paghahati-hati o division. Kasi napakahalaga ng mensahe ng Ebanghelyo. Napakahalagang ma-preserve ang mensahe ng Ebanghelyo. Napakahalaga sapagkat ito ay may kapangyarihan sa buhay ng mga tao. Kung nakabisita kayo, mga kapatid, sa Europe, at ako mismo na-witness ko, may mga malalaking simbahan doon, na tinayo pa noong 17th century, noong 18th century. Ang lalaki, ang gaganda. Pero ngayon, hindi na siya ginagamit sa worship service. Yung iba ron, nirerentahan na para sa mga business, commercial business, o yun, gym, no? At mga iba pa. Bakit? Sapagkat yung simbahan na yon, dati pinangangaral doon yung dalisay na Ebanghelyo, later on, nahaluan ng liberalism, nahaluan ng moralism, nahaluan ng entertainment, nahaluan ng iba't ibang bagay na walang kinalaman sa mensahe ng Ebanghelyo. Unti-unting na-dilute, unti-unting nasira, unti-unting nawala at namatay. Mga kapatid, once na ang totoong Ebanghelyo ay hindi na ipinangangaral, ang iglesyang yan ay posibleng mamatay ang isang lokal na iglesyang yan. So, ang hamon ko sa bawat isa sa atin bilang mga member ng Sovereign Grace Christian Church, let us make every effort to uphold the truth by preserving the message of the gospel. And if it needs to correct one another, let's do it for the sake of truth, for the sake of the good of everyone. No? Di ba sabi naman ng Bible na magmahalan tayo sa isa't isa, di ba? Magturuan tayo sa isa't isa, magtuwiran tayo sa isa't isa, let us admonish one another, let us correct one another. At kung tayo kinokorek, huwag tayong maging negatibo. Magpasalamat tayo. Di ba? Magpasalamat tayo sapagkat merong mga taong nagmamalasakit sa atin at nagmamalasakit sa kagandahan ng kabuuhan. At tayo rin naman maging matapang din tayo nang may kahinahunan. Iba yun, ha? Matapang nang may kahinahunan. We have to be bold and gentle at the same time in correcting others. We have to correct. Especially if we can see that the message of the gospel is at stake. Bakit? Ang hangarin natin ay ang kalwalatian ng Diyos at ang kabutihan ng mga kaluluwa ng bawat isa sa atin. Sana doon tayo makilala.
makilala tayo bilang isang iglesyang hinahamon ng isa't isang maging tapat sa Diyos at sa katotohanan. Pero bago ako magtapos, gusto ko ring kausapin yung iba sa inyo rito. Baka hanggang ngayon hindi pa kayo mananampalataya, hindi pa kayo Christian, baka dumadalo kayo rito, pero hindi pa ninyo naintindihan at naranasan sa buhay niyo yung kapangyarihan ng Ebanghelyo. Mahalaga yon. Huwag ninyong ipagpabukas yon. No? Mahalaga na maintindihan mo ang kalalagayan mo sa harapan ng Diyos ngayon. Ikaw ba'y Christian na? Ikaw ba mananampalataya na? Ikaw ba natitiyak mo sarili mo pag nawala ka sa mundong ito, pupunta ka sa piling ng Panginoon? Ikaw ba natitiyak mo yung sarili mo na hindi hatol ang tatanggapin mo, kundi kalwalhatian? Walang ibang paraan para matiyak mo, magkaroon ka ng kaugnayan mismo doon sa mensahe ng Ebanghelyo. Yan ay si Jesus na namatay sa mga makasalanang tulad mo. Lumapit ka sa Kanya sa daan ng pananampalataya at pagsisisi at bibigyan Kanya ng kapatawaran at tatanggapin Kanya sa Kanyang presensyang banal. Sana pag-isipan mo itong maigi. Tayo po'y manalangin. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. At ikaw po, nawa ang naluwalhati sa amin pong mga pinag-usapang ito galing sa iyong banal na aklat. At nadalangin namin, Panginoon, naway gawin nyo ng aming church ay maging unifying in terms of preserving the truth of the gospel. That we will not in any way allow the message of the gospel be diluted by other things. Kundi ito ay ma-preserve namin, maituro namin, maipangaral namin, mailahad namin ng may katapatan sa mga taong makasalanan. Marami pong salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.